Weather, serbisyong totoo ng GMA News. May bagong bagyo na naman sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Alamin natin ang update dyan mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Mantani? Yes, Maris, pumasok na nga ng Philippine Area of Responsibility ang bagyong may international name na Chaba. Ito na ang ikasyam na bagyo sa PAR at tinatawag ng pag-asa sa local name na Igme. Huli itong nakita sa layong 1,380 kilometers dyan sa may silangan ng Kasiguran, Aurora. At taglay nito ang lakas ng hangin aabot na sa 100 kilometers per hour malapit sa gitna at bugso na aabot naman ng 125 kilometers per hour. At inaasahan nakikilos ito pa northwest sa bilis na 25 kilometers per hour. At base sa forecast track ng pag-asa, magpapatuloy ang kilos itong northwest sa susunod mga araw at hindi ito inaasahan na tatama sa kalupaan at posibleng Lunes ng hapon ito ay nasa labas na ng Philippine Area of Responsibility patungo naman ng southern islands ng Japan. Mga kapuso, binabantayan din ng ahensyang isang low pressure area sa loob ng PAR na huling namata naman sa layong 270 kilometers dyan sa may kanluran ng Basco, Batanes. At dito sa wind forecast, makikita yung sirkulasyon ng bagyo na patungo nga dito sa may southern islands of Japan. Pero sa mga susunod na oras o araw bukas sa linggo, paaaring palakasin ng bagyong Igme ang hanging habagat dito sa may Visayas at dyan sa may southern Luzon. Pero sa Mindanao at Luzon at ilang bahagi ng Luzon ay hindi pa naapektuhan ng hanging habagat. Sa ngayon, umiira lang habagat sa may kanlurang bahagi ng Luzon kaya asahan ng mga pagulan dyan sa may Ilocos Region, Bataan, Zambales area hanggang dyan sa may probinsya ng Mindoro. Pero ngayong hapon, asahan ng mas malalakas sa pagulan sa Cordillera, ilang bahagi ng Central Luzon, kasama na ang Bicol Region. At di sa Metro Manila, mababa ang tsansa ngayong tanghali ng ulan, pero mamayang hapon hanggang sa gabi, yung kulay dilaw at green na yan po yung posibleng mga pagulan dito sa malaking bahagi ng Metro Manila. Sa Visayas naman, may mga pagulan sa malaking bahagi pero mas malawakan din sa may silangang Visayas. Sa Central and Western section, may posibilidad ng malalakas sa pagulan dyan sa may probinsya ng Iloilo. Habang sa Mindanao, may mga pagulan din o thunderstorm at rain showers dito sa may Zamboanga Peninsula, rehiyon ng Davao, kasama na ang Sorsogon Region. Mantani, nabanggit po ninyo sa inyong ulat panahon na papalabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung bagyong Igme by Monday. Pero nangangahulugan po ba ito na wala na tayong mararanasan mga pag-ulan o gaya ng mga nakaraang linggo, kahit wala naman pong bagyo, ang lakas ng ulan na nararanasan po natin? Alam mo, Maris, sa ngayon kasi ay kahit na lumabas yan, may isa pang potensyal na sirkulasyon tayong inaantabayanan pagkatapos sa Igme. At kapag nangyari yun, Maris, at papasok yan sa PAR, ito nakikita kasi natin, ito yung sirkulasyon ni Igme. So sa ngayon kasi, hindi pa tapos yung hanging habagat. Kaya kung sakasakali na sa paghina nito, mapapalakas ito bahagyan ng Igme. Pero kung may susunod pang bagyo, asahan mo na maaaring next week uli, Maris, makaranas ng mga pagulan kasama na yung Metro Manila at ilang bahagi ng Luzon sa ng paglakas uli ng hanging habagat. At yan yung babantayan natin, Maris. Gaano po kalakas, Mantani, yung mga asahan nating pagulan, pati yung hangin na rin, ano? Sa ngayon kasi, hindi na yun mga masyadong malalakas. Pero kapag natuloy at lumapit yung isang sirkulasyon, ito kasi nakikita natin sa wind map, Maris, yung sirkulasyon na nakikita natin na paaaring pumasok, hindi ito katulad ng Igme dahil yung nakikita natin na yun, maaaring tumbukin itong Northern Luzon. At kapag yan ang nangyari, Maris, iasahan natin, mas malalakas na ulan yan, dulot ng muling paglakas ng hanging habagat. Kailan po exactly ito, Mang Tani, kung sa tansya or base sa forecast po, ano, mga anong araw sa darating na linggo natin inaasahan yung ganitong klase ng panahon? Yung initial assessment natin, Maris, maaaring Miyerkules, yung sinasabi nating sirkulasyon, nandito yan sa may silangan ng Luzon. So kapag gayon, may asahan natin yung mga paglakas ng ulan dito sa may Southern Luzon at sa araw ng Huwebes, maaaring ang Metro Manila may mga pag-ulan na. Yon ay yung initial assessment natin at pwedeng magbago yan. Kaya talagang babantayan natin, Maris, yung sinasabi nating panibagong bagyo pagkatapos nitong si Igme. Huli na lang po, Mang Tani, kasi nung nakaraang mga bagyo ay tinamaan talaga ng matindi yung Batanes. Ito po ba ay tatama rin po doon o kung sakasakali maapektuhan din po ba ulit ang Batanes, Mang Tani? Yes, Maris. Mataas yung tsansa. Yung sa Igme, walang masyadong direktang epekto pero yung sinasabi nating babantayan natin, kung dito kasi ang dadaan sa may Northern Luzon o pagitan ng Batanes, Northern Luzon,
muli na namang makakaranas ng malalakas na ulan at hangin ang Batanes kung doon daraan itong binabantayan nating panibagong sama ng panahon. Nako, dapat talaga maging I am ready. Salamat po, Mantani. At yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz, magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.